Magandang umaga po muli sa ating lahat, at sa araw pong ito ay magbubukas po ulit tayo ng Bible at sama-sama po natin itong pag-aaralan at bubulay-bulayin. Tingnan po natin kung ano yung mensahe at ano ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Amen. So ito po muli yung Life Essential Bible. Gusto ko itong nakikita kasi nagpapahiwatig ito ng kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Na ang salita ng Panginoong Hesus ay napakahalaga po sa ating buhay. Essential po talaga siya. Yan. Okay, so tayo po ay magbasa. Buksan po natin ang Bible doon po sa aklat ng Mateo. Aklat ng Mateo, chapter 7. Ayan po siya. Mateo chapter 7 po. Verse 24 to 28. Ilapit ko po, basahin po natin kung ano po ang sinasabi dito. The two foundation. Ang matatag na pundasyon. Yan. The firm foundation. Habang binubulay-bulay po natin ito, ay matutunan natin na ang buhay natin po dapat ay nakapundasyon sa Panginoon. Dahil kung nakapundasyon sa Panginoon ang ating mga buhay, ito po ay magiging matatag at hindi po basta-basta ito sumusuko. Okay, basahin po natin. Therefore, everyone who hears this word of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on the rock. Yan. Ang pansinin po natin who hears this word of mine and acts. So, dapat yung salita ng Panginoong Hesukristo ay hindi lang natin naririnig. Hindi lang natin nababasa. Napakahalaga po pala na yun ay isinapapamuhay natin. Yan. Kaya nandun ang salita ng Panginoon para alam natin kung ano ang gagawin natin sa buhay. Yan. At sa pamamagitan nun, hindi po tayo basta-basta maititinag. Kasi nakapundasyon ito, nakatanim ito sa malalim na pundasyon, at yun nga po ay ang salita ng Panginoong Hesukristo. Okay, tuloy po natin. The rain fell, the rivers rose, and the winds blew and pounded that house. Yet, it didn't collapse. Yan. Pansin po natin dito dahil sa malalim na pundasyon, dahil sa matatag na pundasyon, dumating ang bagyo, dumating yung bagyo, sabi niya, tumaas ang ilog, sabi niya ganyan, yung hangin ay talagang malakas. Yan. Inano yung bahay pero hindi na collapse because its foundation was on the rock. Yan, dahil nakapundasyon ito sa bato. Yan. So, maganda yung kanyang kinakatayuan po. But everyone who hears these words of mine and doesn't act on them will be like foolish men. Yan. Kung alam na nga natin ang salita ng Panginoong Hesukristo, tapos naririnig natin ang salita ng Panginoong Hesukristo, pero hindi pa rin natin ginagawa, ang sabi po ng Bible ay gaya po tayo ng foolish. Tayo hinintulad sa isang foolish, no? Sa isang walang alam, mangmang, ganyan. Built his house on the sand. Siyempre, kung magtatayo ka na rin lang ng bahay, hindi sa batot, hindi sa malalim na pundasyon, kundi sa buhanginan, pag dumating yung daluyon, yung sa Tagalog, yung daluyon, yung wave, yan, yung hampas ng alon, syempre, mabubura, mawawala po yun, masisira. The rain fell, the rivers rose, the winds blew and pounded that house, and it collapsed. Yan, na-collapse, nawasak po yung bahay, and its collapse was great. Wow.
was great. Yan, grabe daw po yung pagkabagsak niya. Yan, tulad po natin ito sa ating mga buhay. At tingnan po rin natin sa Tagalog para lalo nating naintindihan. Sa Tagalog po, Mateo chapter 7. Wait po, baka walang sound yung cellphone ko. Okay. Mateo chapter 7 verse 24 to 27. Ayan, dalawang taong nagtayo ng bahay. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay at iyon ay lubusang nawasak. Yan. Yun po ay ihihintulad, parable po yan ni Lord. Yun po ay ihihintulad sa ating mga tao na nakikinig nga po tayo ng salita ng Diyos. Nagbabasa nga po tayo ng salita ng Diyos. Pero hanggang doon lang po yung ating ginagawa. Nagbabasa at nakikinig. Walang masama po sa pakikinig at pagbabasa. Kasi sabi nga rin po ng Bible, ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay nagpapalakas sa atin. Pero yung kalakasan na yun po, kaya nga nagpapalakas sa atin na gumawa po kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kung nakikinig lang tayo, nagbabasa lang tayo, alam lang natin pero hindi natin ginagawa, katulad tayo ng hangal na pag dumating yung mga pagsubok sa buhay, dumating yung mga crisis sa buhay, madali lang po tayong maitutumba. Hindi natin mauunawa ang lubos, ang kalooban ng Diyos kung hanggang pakinig lang at hanggang pagbabasa lang. Dapat nananalangin tayo. Dapat nagpapasakop tayo sa kalooban ng Panginoon. Ini-invite natin, binubulay-bulay natin ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng panalangin, palalakasin tayo ng Panginoong Hesukristo sa tulong ng kanyang banal na Espiritu Santo para makatayo tayo. Alam niyo, isa pang mahirap po dito, nabubulay-bulay ko rin yung pagbabago ng buhay. Hindi kung dati kung dati maalwan yung buhay mo, maayos, yung ganun po yung ating mga buhay, tapos biglang nagbago. Dati nabibili mo yung gusto mo, dati walang problema sa'yo yung mga bagay-bagay, kagaya ng mga kontribusyon o anuman, yung mga dapat harapin, walang problema sa iyo, no? Kasi mayroon ka Tapos biglang nagbago yung buhay, biglang hindi ka na makapag-participate kasi nga wala ka ng kakayahan. No? Paano mo haharapin? Magpapatuloy ka pa rin ba na maglingkod sa Panginoon? Magpapatuloy ka pa rin bang magpuri sa Panginoong Hesus? Magpapatuloy ka pa rin ba na kumilos, gumawa para sa Diyos? Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pananampalataya mo? Maaaring kung tagapakinig ka lang, wala kang prayer life, mahina yung prayer life mo, yung pagbubulay-bulay mo, maaaring madidismaya ka kasi mas gusto mo yung maluwag, no? Pero dahil nga sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa pagbabasa mo, pinili mong maniwala sa Diyos. Pinili mong mabuhay para sa Panginoon. Pinili mong bigyan ng kaluguran ng Panginoon sa kabila ng iyong kalagayan. So, kasi alam nyo mga kaibigan at kapatid, para maging matatag tayo, sabi ko nga palagi, no, habang malaya pa tayo
na magbasa ng salita ng Diyos. Habang malaya pa tayo na dumalo sa mga pagtitipon, habang malaya pa tayo, kunin natin lahat, i-grab natin lahat. Kasi balang araw magagamit natin yun. Nakakatulong yun eh. O kunyari, yung bricks, no? Yung hollow block, ayan. May gawain na ganito. Makikinig ako ng salita ng Panginoon, may Bible study. Yan. O isang patong ng hollow block na naman yan. Tapos, mayroon doong gawain, mayroong joint fellowship. Isang patong naman ng hollow block. Ay, may nangangaral sa TV, sa salita ng Panginoong Hesus. Isang patong na naman ng hollow block yan. So, nagiging matatag at lumalalim tayo. The more time na binibigay natin sa Panginoon, the more naman na tumatatag tayo. The more naman na lumalalim tayo sa ating pananampalataya. The more na nagiging strong yung ating foundation. Kasi, nagbibigay tayo sa Panginoong Hesukristo. Alam nyo, hindi natin, we can never outgive God. Kasi the more we give, the more we receive. Yung sa giving po, hindi lang naman po yan sa pera eh. The more we give po ng oras para sa gawain ng Diyos, para sa pagbubulay-bulay, pagdalo sa mga gawain ng Diyos, lalo na po yung personal natin, yung ating quiet times, yung tayo lang at ang Diyos, yung mini-meditate mo ang salita ng Panginoon, nagpipray ka, yung ganon, lalo na po yun, mapapalakas po tayo kasi doon nangungusap ang Panginoon sa atin. Sa bawat ginagawa para lalo tayong matuto, sa bawat ginagawa natin, para lalong madagdagan ang ating kaalaman para sa Diyos. Yan po ay ikatitibay ng ating pundasyon. Yan po ay ikatatatag ng ating pundasyon. Ikakalakas ng ating pananampalataya. At yan po ay yung bang it makes us yung bang nakafocus ka talaga. Tutulungan niya yung focus natin. Kasi mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya napakahalaga po na alam natin ang salita ng Panginoon at napakahalaga po na nagpipray, nananalangin, yan. Napakahalaga na nananalangin. Kasi yung pananalangin, pakikipag-usap yun sa Panginoon eh. Kasi pag once na nananalangin ka, nagpapasakop ka sa Panginoon. Sinasabi ng kaluluwa mo, Lord, I want you. I want to know you more. Lord, yung pouring out your heart. Ang panalangin ay paglalabas, simple as pouring out your heart to God. Ano ang laman ng puso mo? Ano yung katayuan mo? Ano yung kailangan mo? Ano yung gusto mo? Getting more of God. Yun po yung panalangin. Getting more of God. Nagpapakilala siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng panalangin. Kasi doon po tayo ay kinakasihan ng banal na Espiritu Santo na ang sabi ng Bible, yung banal na Espiritu Santo, yun ang ipinadala ng Panginoon na kaagapay natin, katulong natin, teacher natin, gabay natin. Kaya hindi po natin magagawa ang mga nababasa nating salita ng Diyos kung sa ating sariling kaalaman lamang. Kailangan natin ang banal na Espiritu Santo na siyang gumabay sa atin. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo noon po, binabasa ko ang Bible kasi noong dalaga pa ako, nung bata pa ako, mayroon kaming Bible sa bahay. King James po yun. Wala, binabasa ko, hindi ko maintindihan. Siguro marami din pong ganon. Na noon, binabasa, sabi nga nila, nabasa na nila ang Bible from cover to cover. Pero, walang action, walang power. Binabasa lang nila.
Pero, nung ibinigay nila ang buhay nila sa Panginoong Hesukristo, noong nagpagabay sila sa Panginoon, noong ginabayan na sila ng banal na Espiritu Santo, nagkaroon na ng unawa sa bawat salita ng Diyos. So, maganda po na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, at mas higit na maganda para magkaroon ito ng kabuluhan, isagawa natin, ipamuhay natin. Alamin mo ang salita ng Diyos, kunin mo ang salita ng Diyos, tayuan mo ang salita ng Diyos. Ang ibig kong sabihin sa tayuan mo ang salita ng Diyos, gawin mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Paniwalaan mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ang tutulong sa iyo para ito ay iyong matayuan. Bulay-bulayin mo ang salita ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan nito po, magtatagumpay tayo, magkakaroon tayo ng katagumpayan. Hindi man natin makita dito sa lupa ang kaganapan, sa langit sigurado naman po makikita natin ang kaganapan ng ating tagumpay. Balik po tayo, medyo balik po tayo. So, dito po makikita natin na ang pundasyon ng isang matibay na buhay ay ang Panginoong Hesus mismo. Number one, ang pundasyon ng matibay na buhay, ng malakas na pamumuhay, ng matagumpay na buhay dito sa lupa ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Wala pong iba ang Panginoong Hesus. Hindi po yung ating kayamanan at kaalaman. Kasi yung kayamanan natin, pag once na nawala yan, wala na. Kasama rin, kung wala sa Diyos ang paniniwala mo, ang kayamanan mo, at ang kapangyarihan mo, ang katalinuhan mo, ay kasamang mawawala. Ang pagkatao mo ay kasamang mawawala kung ang mga bagay na yan ay mawawala. Pero kung ang pundasyon mo ay ang Panginoong Hesukristo, mawala man yan, nananatili kang nakatayo. Kasi kailanman hindi nawawala at mawawala ang pag-asa. Kasi sinabi ng Diyos, siya yung ating dakilang pag-asa. Ang sabi niya na ibibigay niya sa atin ay pag-asa at buhay. Amen. Tunod Jesus Christ sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng mga salita niya. Para makilala natin siya, dapat magbasa tayo ng salita ng Panginoong Hesus at ipamuhay natin ito. Paano po tayo? Pag nakabasa ka nga, pero hindi mo naman ito ipinamuhay, hindi mo naman ito dinala sa action mo, kunyari, sabi, may trouble ka, ang sabi niya ganyan, akin na yung trouble mo, ibigay mo sa akin. Patuloy ka pa rin nagugulmihanan, patuloy ka pa rin nagpapanik, patuloy ka pa rin namumroblema, wala ka pa rin kapayapaan. So, anong mangyayari? Wala. Kasi, nga, hindi natin kilala talaga ang Panginoon. Pero, kung kilala talaga natin ang Panginoon, magkakaroon po tayo ng kapayapaan dahil yung pagtitiwala, yung pananampalataya natin sa Kanya na kaya niyang gawin at kikilos siya, ay nandun yun ang nagbibigay sa atin ng katatagan yung pagkakilala natin sa Panginoong Hesus. Kaya dapat po kilalanin natin siya talaga. Paano tayo tumutugon sa kanyang salita? Tumutugon ba tayo na may yung bang paano na ba sabihin to, yung reaction na hindi maganda? Kasi kung minsan po, mahirap talagang sumunod sa Panginoon. Mahirap po talagang
ano yung bang maging Kristiyano. Pero sa tulong at gabay ng Diyos, hallelujah, binabago naman po tayo ng Panginoon at patuloy niya tayong binabago. Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Patuloy niya pa rin po tayong hinahasa para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kaya alamin po natin ang salita ng Panginoong Hesus dahil kilalanin po natin ang Panginoon dahil siya po talaga yung ating matibay na muog. Huwag po tayong gumaya doon sa tinawag ng Bible na mangmang o hangal. Kasi alam nga niya ang salita ng Panginoon. Hindi naman niya ito sinasagawa. Pinipilit pa rin niya yung alam niyang tama. Hindi pa rin niya ito sinusunod. Sabi ng Panginoong Hesus, sabi ng Bible, kagaya daw po yun ng isang hangal. Amen. Hallelujah, hallelujah. At yung tinatawag naman po na storm dito, yun po yung mga problemang dumarating sa ating mga buhay. Na basta-basta na lang bumibigay at umaayaw pag dumating na yung mga problema na yon kasi nga walang solid na pundasyon. Kasi nga yung pundasyon hindi nakatanim sa Panginoon. So, kaya mahina yung pundasyon. Kaya para maging matatag ang ating pundasyon, kilalanin natin ang ating mga Biblia. Buksan mo yung Bible mo, huwag mong pabayaan na inaalikabukan lang. Kasi diyan sa Bible, magpapakilala at makikilala mo ang Diyos. Diyang Bible na yan. Kaya, at bulay-bulayin mo, huwag mo lang basta basahin. May kapangyarihan ang salita na nakasulat diyan sa Bible. Kaya, basahin natin. At kung wala ka namang Bible, ang sabi nga ng isang preacher, ng isang evangelist noon, may relo ka, ibenta mo yung relo mo, bumili ka ng Biblia. Kasi ang Bible po, yun po yung pinakamahalagang pangangailangan ng tao. Ang pinakamahalagang dapat meron ng tao ay ang salita ng Panginoong Hesus. Dahil doon makikilala natin ang Panginoong Hesukristo. So, dito po, tanungin natin ang ating sarili. Kung yung pundasyon ba natin sa buhay ay tama. Ano ang pundasyon mo sa buhay? Yun bang pinag-aralan mo, yung natapos mo, yung posisyon mo ngayon? Mataas ang iyong katungkulan? O marami kang ari-arian at kayamanan? O maaring yung tindig mo, maaring yung sitwasyon mo sa buhay, maaring doon nakadepende ang iyong pundasyon. Alam nyo, sa Bible, mayroon uling tinawag na hangal. Yung isang tao na sabi niya, okay na ako, maayos na ako, marami na akong pera, yung gano'n, yung komportable na siya sa kung anong meron siya. So nagplano na siya ng gagawin niya sa mga panahong darating. Anong sabi ng Bible? Hangal, ngayong gabi kukunin ang buhay mo. Sabing ganon. So, huwag po tayong mag-rely sa mga bagay-bagay na nakikita natin at tinatamasa natin. Kasi pwedeng mawala ang lahat ng yan. Kung pansinin po natin, marami tayong nakakalungkot man. Pero, ang pinaghirapan ng tao pwedeng mawala sa isang iglap. At ang mananatili lamang sa tao ay kung ano yung natutunan niya sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yon na natutunan niya sa mga nagdaang panahon, sa oras ng kagipitan, yun, salita ng Diyos na yon ang magpapalakas sa tao. Hallelujah. So, ang buhay po ay isang life is a choice. Saan mo pipiliing ilagak ang buhay mo?
sa Panginoong Hesus o sa mga bagay-bagay na tinatamasa mo o sa mga bagay-bagay na mayroon ka. Ang lahat ng bagay sa lupa ay mawawala at ang Panginoong Hesus ay mananatili. Sabi nga po nila, ang tao ay walang halaga. Ang buhay ng tao ay walang halaga kung wala ang Diyos. Pero ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala ang tao. Kung gusto mo maging mahalaga ang buhay mo at magkaroon ng kahulugan at maging matatag, kung gusto mo yung hindi ka basta-basta na ititinag o basta-basta nadadala ng iyong emosyon at ng iyong nalalaman o ng mga nangyayari sa paligid mo. Kung gusto mo yon, piliin mo ang Panginoong Hesus. Piliin mo ang Panginoong Hesus, kilalanin mo ang Panginoong Hesus, manalangin ka, magbulay-bulay ka ng kanyang salita, hindi ka basta-basta matitinag. At kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, kilalanin mo, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas mo. Itanim mo, ilagak mo ang pundasyon mo sa Panginoong Hesukristo. Ngayon po, hallelujah, inaanyayahan ka ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Manalangin po tayo sa mga kapwa nating Kristiyano. Hindi rin po ako hindi rin po ako exempted doon na lalo nating pagtuunan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pagbubulay-bulay at ang panalangin. Napakahalaga po yan. Huwag po nating ihihiwalay sa atin yan. Para sa oras sa kailanganin natin, nandyan yung kapangyarihan ng Diyos na siya na yung nagtatrabaho para sa atin. Na siya na yung kumikilos para sa atin. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, patawarin mo po kami, Panginoon, kung nagkukulang kami ng panahon sa iyo. Kung hindi kami nakakapagbigay ng sapat na panahon, Lord, para pag-aralan at bulay-bulayin ang iyong mga salita para sa panalangin, O Diyos. Tulungan mo pang bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah. Salamat po. Tulungan mo po ang bawat isa po, Ama, na ipamuhay kung ano yung mahalaga. Bigyang oras at panahon kung ano yung mahalaga. At ang mahalaga nga po ay ang iyong salita at ang pagsasagawa nito. Lord, kung hindi kami nagbibigay ng oras sa iyo, kung hindi kami nananalangin, hindi kami nagbubulay-bulay kahit alam namin ang iyong salita, Lord, hindi ito, walang kapangyarihan po yun. Pero Lord, kung kami nagbibigay ng oras sa iyo, pagbabasa ng iyong salita, pagbubulay-bulay at panalangin, yun pong magdadala sa amin para gawin kung ano ang sinasabi ng iyong salita. Para maging buhay namin yung iyong salita. Maraming salamat po, Ama. Ikaw ang aming kalakasan. Holy Spirit, thank you. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. At ngayon naman po, manalangin po tayo. Kung gusto mong maranasan ng Panginoon sa iyong buhay, alam niyo, yung pagbabasa, hindi naman yan nangangailangan ng pawis. Hindi naman nangangailangan ng lakas. Oras lang po. At ikaw mismo, tayo mismo, yung puso natin mismo. Ang pananalangin, hindi naman yan. Bakit kaya ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pananalangin, ang pagbubulay-bulay, ang hirap gawin. Kahit Christian na. Kasi alam ng Spirit Word na yan ay magkukonekta sa atin, sa Panginoon. Doon kakatagpuin tayo ng Diyos. Doon malalaman natin ang kalooban ng Diyos at doon ay magkakaroon tayo ng kalakasan para gawin ang sinasabi ng Diyos. Para tayuan ang salita ng Diyos. Bakit? Bakit mahirap gawin? Hindi gaya ng mga paglalaba. Sa paglalaba, lalo na mano-mano, kailangan mong gumamit ng lakas.
Sa pagdadrive, kailangan mong gumamit ng lakas at patient. Sa pagmamaneho at paghahanap buhay ng pera, construction o anuman, pangingista, pagtatanim, paglilinis ng bahay, kailangan nating gumamit ng lakas. Kahit sa pamamasyal, lalo na sa mga edad namin, matatanda na, ang lapit nga lang po ng McKinley dito, ng Venice, ang lapit ng MOA, ang lapit ng market. Pero bakit? Yung bang kinakatamaran na namin? Kasi nga, yung ating lakas ay limitado na. Pero yung iba, yung pamamasyal, yung bang nandun yung excitement, nandun yung nandun yung kasiyahan, nandun yung thrill, no? Samantala yung pagbabasa ng Diyos, ay pagbabasa ng salita ng Diyos, pwede ka lang nakaupo. Kasi, anong pinapakita dito? Napakahalaga po ng oras. Yung kahalagahan ng oras. Ang hirap nating magbigay ng oras sa Panginoong Hesus. Pero kung gusto mo talaga na maging matatag ka sa buhay na ito, magkaroon ka ng matibay na pundasyon, ng firm foundation, ng solid na pundasyon, na pag dumating ang bagyo sa buhay, hindi ka basta natitinag, magbigay ka ng oras sa Panginoong Hesus. Oras lang. Oras. Oras po. Magbigay po tayo ng oras at panahon sa Panginoong Hesus. Kunting oras lang po. Napakabuti ng Diyos kasi hindi niya kinukuha lahat ng oras natin. Hindi niya kinukuha yung kalahating oras natin. Hindi niya kinukuha yung buong oras natin. Magbigay lang tayo ng oras sa Panginoong Hesus. Oras para basahin, kilalanin siya sa Bible. Oras na para mangusap siya sa atin sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Oras para manalangin, para katagpuin tayo ng Panginoong Hesus. Bigyan natin ng oras ang Panginoon. Nakakalungkot yung kasabihan po. Pag sinabi mo, pag niyaya ka, sabi mo, sige po, pag may time. Sige. Titignan ko yung schedule ko. Nakakalungkot po. Kung sinasabi natin yan, parang sinabi natin wala tayong oras sa Diyos. Paano po pag nangailangan tayo at ang Diyos ang magsabi sa atin, wala siyang oras sa atin? Paano po pag ang Diyos mismo ang nagsabi, wala akong oras, busy ako sa ibang bagay? Titingnan ko yung mga anak ko na nagpipray sa akin, wala akong oras sa iyo. Pero mabuti ang Diyos, na hanggang ngayon binibigyan ka ng pagkakataon, na hanggang ngayon ay mayroon tayong pagkakataong lumapit sa Kanya, na hanggang ngayon ay binibigyan tayo ng pagkakataong para maitama ang ating mga lakad. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataon. Huwag nating sayangin ang bawat oras. Hallelujah. Dahil tayo rin po ang makikinabang nun. Sasakupin ng oras na yon na ibinigay natin sa Diyos. Ang kabuuan ng ating buhay, ang kabuuan ng ating araw. Hallelujah. Ngayon po, gusto ko rin pong manalangin para sa mga tao na gustong magbigay ng kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Tanggapin po natin ang Panginoon bilang Diyos, sariling at tagapagligtas natin. Magtiwala po tayo sa Kanya. Manalig sa Kanya na Siya ay mayroong gagawin pang mabuti sa ating buhay, dahil kung babasahin mo ang Bible, sa mga nagtitiwala sa Panginoong Hesus, walang masama na sinabi doon. Muli, sasabihin ko, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope in the future." At malalaman mo yan sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay, sa pamamagitan ng panalangin.
Sumunod ka sa maiksing panalangin nito ng pagtanggap. Dear Lord, I know that I am a sinner and need your forgiveness. I believe that you died for my sin. I want to turn from my sins, and now I invite you to come into my heart and life. I want to build my life. I want to build my life foundation in you, Lord. I want to trust you. I want to follow you as my Lord and my Savior. Thank you, Father God. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako lang pong mananalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na itinuro mo sa amin na napakahalaga ng oras na inilalaan sa iyo. At ang oras na yan ay hindi masasayang dahil sasakupin na nito ang buo naming maghapon. Sasakupin na nito ang buo naming buhay. Sasakupin nito, Panginoon, ang katagumpayan sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Lord, katagpuin mo pang pangangailangan ng bawat isa na naaayon sa iyong kalooban at naaayon sa iyong kapanahunan. Maraming salamat po, Ama. Sa inyo po ang papuri in Jesus' name. Amen. So, maraming salamat po sa magandang araw po sa ating lahat. Muli, ituon natin ang ating ilagak natin ang ating pundasyon sa Panginoong Hesus Kristo. God bless everyone.